Magkakasa ng manhunt operation ang mga otoridad sa mga illegal alien na hindi pa umaalis ng Pilipinas kasunod ng total ban sa POGO operations. Sa datos ng Bureau of Immigrations, may higit 11,000 pang foreign POGO workers na naiwan sa bansa. Halos kalahati yan ng higit 22,000 documented POGO workers. Inutusan na ng BI ang POGO operators na isuko na ang mga hindi pa nadideport na tauhan. Tutulong na rin sa manhunt ang mga pulis at LGU. Muli ring iginiit ni DILG Secretary John Vic Remulla ang executive order laban sa illegal POGO operations. To check all buildings, kasi ngayon renewal ng business permit eh. So they have the power to inspect all buildings, inspect all real property taxes, all real property units. So they have the power to go in, to inspect all the machineries, and in so doing, makikita nila kung may operations na wala. Walang makatakas sa atin. No tolerance, zero tolerance, basta nagkamali kayo, pasensya na tayo. At kaugnay pa rin ang pagtugis sa mga dating foreign POGO workers at ngayon illegal aliens na magkakausap natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang tanghali po sa inyo, Ms. Dana. Magandang tanghali po. Kumusta po ang pinaigting ninyong paghahanap dito sa mga dating foreign POGO workers na ngayon itinuturing na nga nating illegal aliens? Yes, Ms. Cheryl, this is really a challenge for the Bureau because of the sheer numbers. That's 11,254 foreign nationals involved in the POGO operations na naiwan dito after the December 31 deadline. Pero we are up for that challenge. Actually po, pinag-utos na po ni Commissioner Viado na hanapin at hulihin po itong mga foreign nationals na ito upang maipa-deport na sila dahil wala pong extensions na ibinigay at ibibigay pa for the December 31 deadline. The decision is final po. Itong mga ito na mga foreign nationals are considered illegal aliens already. Paano po ang magiging siste o strategy ng BI at syempre kasama po yung iba pa pong ahensya ng ating pamahalaan para mahuli nga po itong 11,254? Magtungo lamang po sila sa dulong norte o dulong sa south, ba'y mahihirapan na po tayo? Meron po tayong dinevise na system, electronic system po natin upang ma-monitor isa-isa kung may mga travel po ito, may mga attempts to leave the country, as well as if there are any appearances sa mga opisina po ng Bureau of Immigration. Ngayon po, ang ginagawa natin is we partner with PAOK, with local law enforcement agencies, as well as the LGUs para matulungan po tayo na mahanap, ma-monitor itong mga taong ito at pati yung mga areas na maaari nilang gamitin for illegal travel which are not manned by immigration personnel, yung mga baybay dagat natin and yung mga pribadong area. So ito malaking tulong po yung maibibigay ng mga local government units in monitoring these areas na hindi magamit itong mga empleyado ng mga POGO companies before na ngayon ay tinuturing na natin na illegal aliens. So ngayon, yung ating mga tauhan po nationwide, we have regional intelligence operatives distributed in the different provinces nationwide. Yan po ay nagsisimula ng manhunt ngayon upang hanapin kung merong mga umalis ng Metro Manila kasi Ms. Cheryl, ang concentration talaga nitong mga ito is in Metro Manila, but tinitingnan po natin that there's a possibility that they might have relocated to other areas ng Pilipinas. And may mga nakukuha rin po tayo na intelligence information that there are offshoot operations, smaller offshoot operations nitong mga ito in smaller groups ng tigsa 10 or less than 10 in private areas or mga residential areas. Nga po, yun po yung sinasabi nga, yung sa social media ay sinasabi na pinangangambahan na posibleng nag-set up na ng small-scale POGO operations sa mga condo unit, yung mga dating POGO workers.
Yes, that's the fear po kasi itong mga to, 'di ba kung maalala po natin yung mga POGO companies used to be in the thousands, even the hundreds po sa mga compounds nila. But ngayon nakikita natin or nakukuha nating information is doon sila sa mga gated communities, sa mga condominiums na hindi basta-basta napapasok. And just in small batches, small groups po para kahit yung community, mga kapitbahay, hindi nanonotice na there's something kumbaga kakaiba or fishy going on doon sa area. That's why din na malaking tulong po sa atin kung yung may mga condominium management, yung mga homeowner associations, if they see something different, kakaiba na mga movements ng mga foreign nationals in their areas, malaking bagay po na mai-report ito sa immigration. So we may investigate and see if these are offshoot operations of POGO companies. May pananagutan ba yung mga nagpaparenta ng condo unit o apartment dito po sa mga illegal aliens? Yes, yan po ay clear warning from the Bureau of Immigration. Yung mga tao po na tinatago o tinutulungan itong mga illegal aliens na ito, they are coddling them, hinahayaan pong manirahan sa kanilang mga residences. These are considered, this action is considered a violation of the Philippine Immigration Act. Pwede po silang makasuhan ng Bureau of Immigration for harboring illegal aliens. Kaya winawarningan po natin yung mga tao not to give assistance to these illegal aliens or else maaari po silang humarap sa mga kaso from the BI. Paano po kung sabihin nung nagpaparenta, iba naman yung nakausap ko or hindi naman usually chine-check kasi 'di ba pag nagpaparenta po, so dapat automatic they ask for a copy of the passport, ganun po ba 'yon? It's prudent po to know the identity, the full identity of the person that you are talking to. Siyempre para maiwasan din yung mga scams or mga manloloko, mga ganyan na ginagamit na pala yung ating building for criminal syndicate. We don't know if it's being used for trafficking, for other illegal activities, kidnapping or online gaming, illegal online gaming. That's why we have to be prudent also in knowing the identities of the people who live in our properties. Yun nga, lalong-lalo na kung may knowledge kayo that these are POGO workers who are hiding in your residences, then maaari po talagang maging harboring illegal aliens ito. Saan po pwedeng mag-report, Ms. Dana, yung publiko laban sa mga posibleng illegal aliens na ito? Yes, they can file a complaint or give their information to the Bureau of Immigration po directly dito po sa ating opisina, or they can send po their anonymous information kahit through our social media pages, facebook.com/Official Bureau of Immigration. Ulitin ko po, facebook.com/Official Bureau of Immigration, at saka yung helpline po ni Commissioner, facebook.com/immigration.helpline.ph. facebook.com/immigration.helpline.ph. Yung information po na ipapadala ninyo kung meron po kayong mga alam tungkol sa mga illegal aliens, lalong-lalo itong mga nagtatagong POGO workers dito sa Pilipinas, ay maaari nyo pong ipadala dyan. At rest assured, it would be kept confidential at gagamitin po natin para sa investigasyon, paghuli at pag-deport po sa mga illegal aliens na to. Ms. Dana, isingit ko na rin po yung mga nag-o-offer ng immigration escort sa social media. Not sure kung nakarating na po sa inyo ito. Meron ho bang ganito talaga kayong serbisyo? Wala pong ganyang serbisyo ang Bureau of Immigration. Bawal po ang airport escorting. Nung after New Year po, may na-intercept po tayo na biktima ng ganito. Yung kawawa pong victim ay nagbayad ng 120,000 pesos doon po sa sindikato na nakilala niya lamang sa Facebook. Nagtiwala po itong ating kababayan dahil nais po niyang mag-abroad
mukhang para magtrabaho doon. Kaya nagbayad po siya at hindi po niya nakuha yung kanyang passport at boarding pass. Tinatakan po ng pekeng pantatak at iniwan na lang po siya sa ere doon po sa paliparan. Kaya we want them to send a warning sa mga kababayan natin who want to work abroad. Huwag po tayong pumayag, huwag po tayong mag-agree sa mga illegal na pamamaraan na magtrabaho po abroad. Pwede po tayong magtrabaho basta sa legal po na pamamaraan. At wala po mga ganitong services that are offered online, offline, or kahit saan man. Wala pong airport escorting. Napakarami pong CCTVs natin dyan sa paliparan. Kaya hindi na po iigay yung mga ganito pong mga estilo. Kaya wag na po nating subukan kasi tayo lang din po yung napapahamak. Ano pa rin po ang ating paalala muli sa publiko para hindi nga po mabiktima ng kung ano-anong scam? Yes, let's be careful po sa mga nakakausap natin sa social media. Napakarami pong scam ngayon online, on Facebook, on messaging apps that offer parang fast way, instant makaalis, pag mga tulong sa immigration, wala pong ganong serbisyo. Kung tayo po ay nais magtrabaho abroad, napakasimple po ng paraan. Siguraduhin lang po natin na legal yung ating gagawing trabaho abroad. Malalaman po natin yan through the Department of Migrant Workers. Yun po ang paraan para makapagtrabaho po ng legal abroad. Kapag may mga ganitong mga offers sa inyo na mga illegal na nakikita po ninyo sa social media, huwag nyo na pong pansinin, i-block nyo po o pinakamaigi, i-report po natin para mahuli po itong mga ito dahil sindikato po ito at lolokohin lang po tayo. Marami pong salamat, Dana Sandoval ng Bureau of Immigration.